Naging kabit ako ng halos 3 taon. Pero sa ngayon ay gusto ko na ng tahimik kaya nakipaghiwalay ako. Yung lalaki na yun ay may asawa at 20 years na sila. Wala silang anak at nasa kanya daw ang problema, sabi ng doktor. Matanda siya sa akin ng 15 years. Nakipaghiwalay ako sa kanya kasi gusto kong magbagong buhay. At makatagpo ng lalaki na kaya akong pakasalan at bigyan ng anak. Ngayon nga ay hiwalay na kami. At nagulat na lang ako na buntis ako. Hindi niya alam ang sitwasyon ko ngayon kasi pinutol kong lahat ang communication namin. Pinagbawalan ko din siyang magpunta sa subdivision namin kung saan ako nakatira. Kahit sa trabaho ay pinagbawalan ko rin siya. Plano ko na hindi sabihin sa kanya na buntis ako. Total kayang-kaya ko namang buhay ng anak ko kasi may maayos naman akong trabaho. Hindi ko alam kung tama ba tong ginagawa ko na ipagkait sa kanya ang anak niya sa akin. Alam ko naman na matagal na niyang pinangarap magkaroon ng anak. At hindi ko rin naman nakalain na mabubuntis ako dahil tiwala ako sa sinabi niya sa akin na may problema sa kanya kaya hindi sila mabigyan ng anak. Naisip ko rin na baka pag pinaalam ko ay baka magkagulo at malaman ng asawa niya na nabuntis niya ako. At alam ko na bilang babae na masasaktan ng asawa niya ng sobra. Lalo na sa part na ako yung nabuntis at hindi siya. Gusto ko rin ng tahimik na buhay kasama ang magiging anak ko. At ayokong dumating sa punto na malunod na ako at hindi ko na kayang umahon. Lahat ng pag-iwas ay ginawa ko na para lamang maitama yung pagkakamali kong ginawa. Alam ko naman sa sarili ko na hindi na maibabalik yung dati. Hindi na maitatama yung pagkakamali lalo at nagkaroon ng bunga. Ang gusto ko na lang sa ngayon ay piliin ng mas tama. Gusto ko lang malaman kung dumating man yung time na malaman na may anak kami. Pero hiwalay na kami ng mister niya at hindi naman ako humihingi ng kahit na anong sustento. Makakasuhan kaya ako kahit wala na kaming relasyon? Kahit hindi naman dalhin ng anak ko ang apelyido niya. Tama ba na ipagkait ko sa kanya na may anak siya sa akin? Mami Len, advice please. Gusto ko lang ng tahimik para sa anak ko at magbagong buhay. From our letter sender, Clarice ng Cabuyao, Laguna. Kung ako sa'yo, talagang magbagong buhay ka na. Total sabi mo nga kaya mo namang buhayin yung anak mo, bakit mo pa sasabihin sa kanya? Unang-una kasal sila, pag nalaman ng asawa niya, paniguradong baka kakasuhan ka niya. Kayong dalawa, anong laban mo doon? Magiging kawawa lang yung anak mo. Mas magandang malaya ka yung wala kang iniintindi kundi yung anak mo lang. Mag-move on ka na lang sa susunod na step ng buhay mo. Alagaan mo yung dinadala mo at biyaya yan sa'yo. Hayaan mo na yung lalaki na yun na mamuhay din ng tahimik. Ang importante, alam mo yung mali mo at iayos mo yung buhay mo kasama ng magiging anak mo. Dapat maging aral na sa'yo yan. Maging matatag ka sana. At eto naman yung real talk advice ng Mami Len mo. Unang-una, ang pagiging kabit ay hindi naman yan mabuti kahit na ano pa yung rason mo. Pangalawa, hayaan mong panahon na ang humusga sa magiging kapalaran nyo. Darating din yung time na makikilala ng anak mo yung tatay niya. Pangatlo, maging aral na yan sa'yo. Magkakaanak ka na at kapag nakatagpo ka ng lalaki at nalaman mo na he's cheating on you, dun mo lang malalaman ang pakiramdam ng asawa nung lalaking kabit mo. So it would be better at the meantime na manahimik ka na lang muna if ever you want peace. At least you've got your senses back. Tama yung decision mo. Mas maganda kung wag mo na lang sabihin at buhayin mo na lang mag-isa yung anak mo. Kasi hindi mo masasabi ang pwedeng gawin ng legal wife. Yung anak mo sa lalaking yun ay pwedeng gawin na evidence pag kinasuhan ka kahit hiwalay na kayo. May mga bagay talaga na hindi dapat sinasabi agad-agad. Lalo na't alam mo naman sa sarili mo na magiging magulo ang kakahinat na nito. Ika nga there are things that are better left unsaid. In time masasabi mo rin lalo na at magtatanong ang anak mo someday. At magugulat na lang yung lalaki mo na for 15 years, yes, we exist.